Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin na panoorin itong pagbunyi ng mga Iranians sa iba't ibang dako ng mundo. Sa iba't ibang kontinente, maraming mga Iranians eh. Kaya sila ay nagtipon-tipon at pinakita nila ang kanilang malaking pagpapasalamat kay Donald Trump. Sila ay sumasayaw na YMCA at ginagaya yung sayaw ni Trump na gumanon-ganon, no? Kaya backtrack tayo, 1970s. Ang Iran before 1979 ay isa itong parang Dubai. Parang Dubai, di ba? Pwede kang magsuot ng short pant doon, ang mga taga Dubai. Pwedeng maligo sa beach na naka-bathing suit. Ganun ang Iran noong 1970s. Pero pagdating ng 79, late 70s, 1979, ay nang umupo itong mga Ayatollah Khamenei. Ang unang Ayatollah ay ang tatay ni Ali Khamenei. Tapos pumalit si Ali Khamenei na anak. And then ngayon, ang successor naman ng Ali Khamenei ay kanyang anak din na isang Khamenei. Parte pa rin ng mga Ayatollah. Grabe mga kababayan, no? At biglang nagiging grabe kahigpit. Yung hindi ka lang magsuot ng hijab, yung mga babae hindi lang magsusuot ng hijab, ay kulong ka agad at latigo. Kaya from Western culture style ang Iran noong 60s to 70s, ay biglang nagbago ito nang pumasok itong tinatawag na Islamic regime ng Ayatollah Khamenei. Lalo na itong mga Khamenei. Ay nako. Kaya siyempre, yung mga tao na nakatira mismo doon sa Iran ay nasa itong palaging nasa takot, palaging natatakot dahil nga dictatorship, martial law palagi. At nakita naman natin noong magprotesta sila dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Mantakin nyo naman ang isang real, ang 1 peso bali sa kanila, ang equivalent sa dolyar ay 1.4 million. 1.4 million real ang isang dolyar. Baliktad pala. Ang isang dolyar ay 1.4 million real ang halaga. Kaya ano pang mabili ng isang real? Wala na. Kahit candy. Wala na. Kaya lumabas ang mga tao sa kalye at nagprotesta, pero ang ginawa ng rehimen nitong demonyong matanda na Ali Khamenei, pinagbabaril. Akala ko 3,000 lang yung binaril. Yun pala 30,000 mahigit yung binaril, patay. Iba pa rin yung binitay. Nabalitaan natin 800, pero hindi pala, marami rin. Kaya yun ang sabi ni Trump, na kapag nagbitay pa kayo uli ay makatikim kayo ng masakit. Kaya masakit nga. Ito, Dido ang matanda eh. Masakit yan. Kaya nga parang mga na lang ngayon eh. Utak pulbura na yung mga naiwan. Sige, pasabog na lang ng mga missiles. Uubusin nila parang New Year. Parang fireworks na lang, di ba? Walang target eh. Kahit saan-saan na lamang yung pinapalipad. Alam nila na wakas na eh. Kasi ang dating prinsipe ng Iran na si Pahlavi ay nag-announce na siya yung magiging presidente ng Iran. At yung kanyang mga supporters ay nariyan lang at handang pumunta ng kalsada muli pag matapos na ang giyera. Kaya wala na, hindi na talaga babalik yung rehimen na yan. Hindi na yan makakabalik. Katulad yan sa nangyari sa nung isang bansa sa Middle East, di ba? Na ngayon ay isa ng parang democratic na siya, democratic. So sunod na sa mga sa deal ni Donald Trump. Syria ba 'yon? Syria nga. Sumunod na siya sa mga patakaran ni Donald Trump, suportado na siya ng Amerika. So yan yung mga mangyayari sa Iran ngayon. At kapag nawala ang Iran ay parang napilay na rin ang China at Russia dahil nawala yung kanilang isang mayaman na kapatid sa giyera, ang Iran. Okay, so ito na atin panoorin ang pagsilibrar ng mga Iranian sa buong
sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito ang video. Ito, sumasayaw. Sumasayaw. YMCA. Ayan o. Oh. Oh, ayan. Ang YMCA kasi ay, ano ba yan? Youth. YMCA, isa yung kanta na nagpresenta ng mga energetic na kabataan ng Amerika. Kaya sinasayaw ng mga Iranians, ibig sabihin, pro-Americans, itong mga Iranians na naroon na sa labas ng bansa kasi ayaw na nila sa Iran eh. Kasi sa Iran, napakahigpit. Hindi ka pwedeng maglakad doon na naka-holding hands sa girlfriend mo. Diba? At saka sa mga babae, palaging hijab. Wala na bang ibang fashion? Di na sila makapagsuot ng magandang damit eh. Palagi na lang itim na may maskara pa. Anong purpose ng mga make-up kung hindi makikita yung muka? Anong purpose ng kagandahan kung hindi makikita ang muka? Napakagrabe naman yan. Maligo sila sa dagat ay nakabalot. Parang mga budbud. Hindi man lang masinaga ng araw yung balat. Grabe. Kaya sobrang higpit naman ng rehime na yan. Yan kasi ay medieval pa yan eh. Ang panahon ay nagbabago talaga. Hindi kailangan na medieval palagi ang dating. Kaya nga, kung pag-usapan natin ng medieval, ang Europe noong 12th century, medieval eh. 10th century, medieval. Di ba? Bakit nagbago ang kultura ng Europe? Ang mga damit nila nagbago, hindi medieval. Pero dito sa Islamic, medieval na time, panahon ni Kristo. Ay, panahon pa ni Kristo yung mga hijab eh. Yan yung panahon na naka-cloak. At wala na ba talagang hindi na ba pwedeng magsuot ng denim pants? Grabe. Ibig sabihin nakatira ka sa lugar na walang freedom. At kung walang freedom, anong gagawin mo? 'Di ba? Mga kababayan, kaya ito pasayaw na lang ang mga Iranians. Alam nila na matatapos na rin ang rehime ng kadiliman ng mga ayatollah. O balik tayo sa video. Ito, so from across the world, thank President Donald Trump. Yan yung mga Iranian, no? Ayun. So, ito nga yung nangyayari sa nung pagbomba lang to nung na-deadpool yung matanda. Pagkatapos na ma-deadpool yun, hindi pinapakita sa yung mga pro-Iranian channel diyan sa Middle East na nag-vlog palagi. Hindi nila pinapakita na nagbunyi yung mga pro-democracy na mga Iranians. Pero napakarami, kitang-kita naman natin. So diyan natin makikita ang tinatawag na shift of politics. Kung ang rehime ni Ayatollah, hindi ang politika, ano bang tawag diyan, ay magbabago talaga yan. Hindi naman pwedeng sa panahon ni Kristo ay ganun pa rin ang suot ni Kristo kung narito siya ngayon sa panahon na ito. Kung buhay si Kristo ngayon, siyempre si Kristo nagsusuot din ng pantalon. Kasi iba na ang kultura, iba na ang fashion, iba na ang pananamit. Yan ang katotohanan yan. Alangan naman na ang unggoy ng mga tao noon, yung mga caveman, mga homo sapiens na tinatawag, yung nagbabahag, mga barok, di ba? Alangan naman na si Barok ay ganun pa rin na nakabahag siya. Kung buhay pa si Barok ngayon o si Tarzan, ay siguradong bibili din sila ng pantalon. So yan yung katotohanan talaga. May mga tao talaga na hindi ma-accept nila na nagbabago ang panahon. Kaya in-impose nila yung nung kapanahunan pa nila na hindi nabagay sa panahon ngayon. So ganun talaga. Accept na lang natin na talagang nagbabago ang panahon. Ako nga, ayoko ng AI. Ayoko ng artificial intelligence. Pero wala tayong magagawa. Nandyan na yan. Ay kailangan na rin nating mag-isabay o matutong
umintindi kung ano ang AI na yan. Dahil yan ay another step na naman yan, another milestone ng invention ng success ng ating society o ng ating kultura, modernong kultura. Kaya maiwanan na naman natin yung tinatawag na mga analogs kasi lahat ay digital na. Di ba mga kababayan? So anong masasabi nyo dito mga ka-Golden Boy? Itong dami-dami sa nagbunye na mga Iranians. Ito, grabe. Saya-saya nila oh. Oh. Yan man, ito yung sinayaw ni Donald Trump eh. Iconic dance ni Donald Trump noon. Kaya ginagaya ng ng mga Iranians para magpakita ng pasasalamat sa Amerika na hindi lahat ng Iran ay kalaban ng Amerika. Hindi lahat ng Iranians. Maliit lang naman na sektor yung mga grupo ng na yan sa Iran, yung naniniwala talaga sa mga ayatollah. Ang karamihan kasi niyan ay lumabas na ng bansa kasi mahilig nga sila sa demokrasya. Gusto nilang magsuot ng iba't ibang damit, sapatos, gusto nila ng freedom, kaya lumabas ng Iran at hindi na bumalik. Yung walang mga pera na iwan sa Iran, at yun yung ginawang ng mga ayatollah, ginawang mga parang mga slave, kung anong gusto nila ay susundin. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section mga ka-Golden Boy, mga kababayan, at sa mga bago pa lamang nakabisita sa aking channel, maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam, love and peace, not war.